Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay dadako na po tayo sa Aralin 11 at ang tatalakay natin ngayon ay ang uh, mga magagandang asal sa paglalakad patungo sa sala at paghihintay nito. Yung mga mabubuting gawa, magagandang asal kapag tayo ay pumunta sa masjid at kung paano ba mga tamang paraan, sunna na pag-alis mula bahay patungo sa masjid, ano ba yung mga dapat nating gawin na kung saan ay napakainam. Kapag ang isang Muslim ay nagtungo sa masjid para sa sala, kinakailangan na gawin niya ang mga sumusunod. So ito po ay espesyal lalong-lalo na po sa mga kapatid na mga kalalakihan. Una, lumabas ng bahay na nakapagudo. So bago po tayo lumabas ng bahay, dapat po nakapagudo tayo at natalakay po natin na napakainam ng tao na nakapagudo bago pumunta sa masjid. Kasi po, siyempre, patungo ka sa masjid, bawat hakbang ng paa mo ay sinusulat ang gantimpala mo. Isang kanan, tapos sa kaliwa ay binubura ang kasalanan. So yan po. So bago lumabas ng bahay, pinakamainam ay nakapagudo na tayo. Ngunit kung magudo po kayo, doon na lang po kayo magudo sa masjid kasi meron naman doon tubig, so walang problema. Pero ang pinakamainam ay bago lumabas ng bahay ay nakapagsagawa na po tayo ng wudu. Pangalawa, bigkasin sa paglabas ng bahay ang Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Yan. So ang sunna po ay bibigkasin natin sa paglabas ng bahay. Mayroon simpleng dua, panalangin na binabasa bago lumabas ng bahay. Bismillah, sa ngalan ng Allah, tawakkaltu, ako ay nananalig sa Kanya. Tawakkaltu Allah, nananalig ako sa Allah, la hawla wala quwwata, ibig sabihin walang sinuman na may kakayahan, na pumigil, kapangyarihan, maliban, ito ay pag-aari lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang dua sa paglabas ng bahay patungo sa masjid. Pangatlo, maglalakad siya na mahinahon at mapagkumbaba. So huwag kang nagmamadali. Kaya nga dapat po sa isang Muslim, kapag pupunta ng masjid ay maaga para hindi siya nagmamadali. Kasi marami tayong nakikita sa kanilang pupunta ng masjid, tumatakbo, iqama, naghahabol. So ang sunna po ay maglakad ng mahinahon, mapagkumbaba, hindi nagmamadali, hindi tumatakbo. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag narinig ninyo ang iqama, maglakad kayo ng mahinahon. So kapag narinig ninyo ang iqama ay huwag tayong tumatakbo kasi mayroon pong ganyan makro po 'yun. Alaykum bis sakina at sumama kung ano ang naabutan ninyo sa jamaa. So fama adraktum fatimu, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ano man ang inyong naabutan, yan ang inyong salahan. Kaya ang pinakamainam pa rin ay ang maaga. Fastabikul khairat, magunahan kayo sa paggawa ng kabutihan, sabi ng Allah. At kumpletuhin kung ano ang hindi naabutan sa mga lituntunin ng sala. Kung naabutan mo ay isang raka, o dalawang raka, o tatlong raka, so yun ang papalitan mo. Ganun pa man, huwag tayong tatakbo. Huwag tayong tatakbo sa pagtungo sa masjid. Sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isang sahaba ang tumatakbo. Ika nga, nung sila ay nagruko na, doon pa lang sa pintuan, nagruko na si Abi Bakra. Si Abi Bakra ay nagruko na po siya pagdating niya sa mas sa pintuan. So narinig yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung kalampag ng kanyang paa. Sabi niya, man sa'i, sabi niya, sino yung nagmamadali na pumasok sa masjid? Sabi niya, ako ya Rasulullah. Sabi niya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Dagdagan nawa ng Allah ang pagsusumikap mo. Ibig sabihin, mas maaga kang pumunta, maging dahan-dahan sa pagpunta sa masjid, mahinahon, at wag mo nang balikan itong ginawa mo. So yan po. So sinabihan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinayuhan siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag magmadali. Dapat mahinahon lang pong pumunta sa masjid. Yan po. Yung marami tayong nakikita ngayon, nag-uuna, tumatakbo, ay makrupo, darating ka sa sala, naghihingalo, naghihirap sa paghinga, huwag po ganun. Pangapat, okay, then kung ano po yung naabutan niyo sa sala, ay balik-balitan niyo na po yung naabutan niyo sa sala. At mamaya dadaan po tayo dyan. Kung naabutan mo na sila ay nakaruko, so inabutan mo ang isang rakaah. Kapag inabutan mo ang imam na siya ay nakaruko, so inabutan mo ang isang rakaah. Pero kung naabutan mo na nagsami Allahu liman hamida, hindi mo na inabutan ang isang rakaah. Ibig sabihin
lahat ng, kung halimbawa, yun yung unang raka'a, so papalitan mo yun. Kung yun yung pangalawang raka'a, so dalawang raka'a ang papalitan mo kasi hindi mo inabutan ang ruku'. Yan. Pang-apat, unahin ang kanang paa sa pagpasok sa masjid. Ang sunna po, pagpasok niyo sa masjid mga kapatid, unahin ang ang kanang paa. At ang kaliwang paa naman kapag tayo ay lalabas sa masjid. At bibigkasin mo siyempre, kapag papasok po kayo sa masjid, ang bibigkasin po natin, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. O Allah, buksan po ninyo sa amin ang mga pintuan ng inyong biyaya. Yan, biruin mo, pagpasok mo sa masjid, ay hinihiling mo sa Allah na buksan sa iyo ang mga biyaya ng Allah, ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling natin sa Kanya na patawarin tayo, kahabagan tayo, kaawaan tayo, pag tayo ay pumasok sa masjid. So yan po ang dua, ihakbang mo ang kanan, paa, then bigkasin mo, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Then kapag lalabas na naman kayo sa masjid, ihakbang ninyo ang kaliwang paa ninyo at sabihin ninyo, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yan naman ang babasahin natin kapag tayo ay lalabas sa masjid. O Allah, tunay na hinihiling ko po sa inyo ang inyong kahigtan, ang inyong mga kabutihan. Mga biyaya, lahat ng mabubuti ay hinihiling ko po na ibigay po ninyo sa akin. Yan. Ngayon, ang mga magagandang asal naman sa paghihintay ng sala sa masjid. Ito naman yung tao na doon lang siya palagi sa masjid, naghihintay. Maaring mula duhur, doon na siya nagtambay hanggang asar, o mula asar hanggang Maghrib, o kaya mula Maghrib hanggang Isya, o kaya mula Isya hanggang Fajr. So, ano ang kahigtan ng tao na doon siya nagtatambay sa masjid na maganda ang kanyang layunin sa pagtatambay doon. Kinakailangan sa isang Muslim na sundan niya ang mga magagandang asal sa pagpasok sa masjid tulad ng mga sumusunod. Magdasal ng 2 raka'a bago umupo. Ngayon, kung sakali na pumasok po kayo sa masjid, wag po tayong uupo hanggat hindi po tayo makapagsagawa ng 2 raka'a, at ang tawag po dyan ay tahiyatul masjid. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisanna hatta yusalli raka'atain." Kapag pumasok ang isa sa inyo sa masjid, ay wag siyang uupo hanggat hindi siya makapagsagawa ng 2 raka'a. Yan po ay kung hindi po nagsasala ang dinatnan niyo po sa masjid. Okay? Kasi kapag nagsasala na po sila, ay wala pong tahiyatul masjid, diretso na po kayong sasabay sa kanila. Ito ang tinutukoy natin dito kapag wala pang sala sa masjid, ay maaga kayong pumasok doon, ay kinakailangan at ang sunna po at ang pinakamainam ay magsagawa po kayo ng tahiyatul masjid, magsagawa muna kayo ng 2 raka'a. Huwag mo nang uupo agad. Kahit na Friday. Halimbawa sa Jum'ah, habang nagkukutba yung imam, magsala na kayo agad. O habang nag-aadan, magsagawa na kayo agad ng 2 raka'a bago umupo. Wag kayo uupo agad, okay? Yan po ay kung naisagawa po sa loob ng masjid. Pero kung hindi po kayo nakaabot sa loob ng masjid at nasa labas kayo ng masjid, pagdating niyo sa Jum'ah at hindi kayo nakapasok kasi punong-puno na po yung masjid at nasa labas pa lang po kayo, wala pong sunna ang before Jum'ah. Ang sunna po ay pag nakapasok po kayo sa masjid. Pero yung nasa labas ka ng masjid, hindi ka naman nakapasok, so hindi po sunna na kayo po ay magsasagawa ng 2 raka'a kasi nasa labas kayo ng masjid. Ang tinutukoy natin sa tahiyatul masjid ay kapag pumasok po kayo sa masjid. Yan po. Okay, so pangalawa, manatiling nakaharap sa qibla at iwasan ng di kinakailangan mga pagkilos kapag kayo ay nasa loob ng masjid. Ang pinakamainam po kapag po kayo ay uupo ay nakaharap po tayo sa qibla. Pangatlo, magsagawa ng mga mabubuting gawa habang naghihintay ng sala. Halimbawa, magsunna ka, pwede magsunna ng mga unlimited basta yung pong oras na yan ay hindi po yung mga oras na ipinagbabawal na ang mga napag-aralan po natin. Kagaya po sa oras na wala tayong anino, napakataas ng araw, pagkatapos ng asar, palubog ang araw, yung pasikat ng araw, pagkatapos ng Fajr, yan hanggat sa yung mga oras na yan ay iwasan po natin na magsagawa ng sala ng mga sunnah. Pero kung hindi po sa mga oras na yan, lalo na sa gabi o pagkasikat ng araw, bahala kang magsagawa ng sunnah, unlimited, bahala na po kayo. O pagdikir, tagdalawang raka, o magdikir, magbanggit ka ng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, o kaya ay paggunita sa Allah, pareho lang po yan, o pagbabasa ng Quran. Yan po ang gagawin mo sa masjid. Huwag mong gawin ng masjid na tambayan ng pagchat, tambayan ng chika-chika, tambayan ng chismis, tambayan ng kwentuhan na walang halaga. Yan po ay lugar kung saan ay inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala o pagbabasa ng Quran kung gusto mong magtambay sa masjid. Huwag niyong sayangin ang mga oras na yan kung saan napakalaki ng gantimpala ang naghihintay sa atin.
Pangapat, huwag gambalain ng mga nagsasala sa masjid at iwasang makaagaw ng pansin o gumawa ng ingay. So huwag kang gumawa ng ingay, huwag yung cellphone mo ay hindi naka-silent, huwag kang nag-iingay dyan, huwag kang nakikipagtawagan dyan, huwag kang nakikipag-usap dyan ng walang halaga. Kasi yung mga naghihintay dyan, ay katumbas yan sila nang nagsasala din. Ang gantimpala nila ay para sila nagsasala. Kapag ang paghihintay nila ay nagbabasa ng Quran, nagdidikir, yan po ang katumbas ng mga tao na naghihintay sa masjid. Kaya huwag natin disturbuhin. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam na isalaysay ni Abu Hurairah, habang naghihintay ang tao ng sala sa kanyang pagdarasal o dinadasal sa loob ng masjid, siya ay para ring nag-aalay ng sala. At siya ay pinapanalangin ng mga anghel ng kanilang sinasabi, "O Allah, patawarin mo po siya." So, ang Allah ay mahalin o Allah mahalin niyo po siya hanggat hindi siya umalis o nawalan ng bisa ang kanyang wudu. So, biruin mo kapatid, yung pagtatambay mo sa masjid, palagi kang ipinapanalangin ng anghel. Ipinapanalangin kanya ng kapatawaran, na mahalin ka ng Allah hanggat hindi nasisira ang iyong wudu, hanggat nandoon ka sa loob ng masjid. Yan, ang kagandahan. So gawin natin ang bagay na ito na kapag-ipon tayo ng gantimpala habang tayo ay nasa loob ng masjid. Kasi lagi kang ipapanalangin ng anghel. Kaya instead na magipag-chat ka doon, mag-Facebook ka doon, mag-YouTube ka doon, nagipagtawagan ka doon, nagipagkwentuhan ka doon na walang halaga, umalis ka na lang doon kasi naman madidisturbo mo yung mga nagsasala. O nandun sa masjid na nagdidikir, nag-alala sa Allah, babasa ng Quran, nagsasagawa ng mga sunnah. Bakit hindi mo gawin yung ginagawa nila at manatili doon sa masjid kung wala ka namang pinagkakabalahan na iba? Ayaw mo bang makamit ang dua na ito na panalangin ng anghel, na kung saan ang anghel kapag nanalangin, 100% tinatanggap ng Allah. Hindi tinatanggihan ng Allah ang panalangin ng mga anghel. Pag nandun ka sa masjid, subhanallah, patatawarin ka ng Allah, anghel ang nananalangin para sa iyo. At hinihiling pa nila na mahalin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Talaga makakita na magtatambay ka lang sa masjid para sa pagbabasa ng Quran, pagsasagawa ng mga sunnah, pakikinig ng mga lecture sa loob ng masjid, ay ipinapanalangin ka ng anghel. Subhanallah. Napakaganda ng Islam. Ngayon ay pupunta tayo sa mga kilos na hindi kaaya-aya sa ating pagsasala. Mga hindi kaaya-aya sa loob ng sala. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un." Katotohanan na mapalad, nagtagumpay ang silang mga mananampalataya. Na kapag sila ay itinatayo nilang sala, sila ay nagpapakumbaba. Sila ay nagkukonsentrate kapag sila ay nagsasagawa ng sala. Pinangangalagaan nilang kanilang sala, ito ay kanilang sinasagawa sa maayos na pamaraan, na kumpleto ang mga kondisyon at mga lituntunin nito, at hindi sila gumagawa ng anumang makakasira nito, katulad ng mga pagsasalita, pagtawa, o anumang mga bagay na pinagbabawal dito, dahil ang kanilang layunin ay upang makamit ang gantimpala mula sa Allah at maligtas sa kanyang mga kaparusahan. Bagamat mayroong mga gawain na hindi ka nais-nais sa sala, at kapag ito ay nagawa ng isang nagsasala, ay mababawasan ang gantimpala ng nagsasala. So kapag hindi mo iingatan ang sala mo, mauubos ang gantimpala mo. Kahit hindi masisira, pero mababawasan at mauubos yung gantimpala mo. Ano yung mga makro, mga bagay na hindi kaaya-aya na ginagawa ng tao sa loob ng kanyang sala? Una, yung pagtingin sa kanyang dibdib. Tinitingnan niya yung dibdib niya, na hindi naman kailangan kapag tumingin sa kanyang bahagi ng kanyang katawan, ay masisira. Halimbawa, titingin doon, titingin sa kaliwa, titingin sa kanan, kung saan-saan tumitingin, ay masisira po ang inyong sala. Hindi po matatanggap ang inyong sala. O kaya ay pagtingin sa langit. So dito ay baka mawala ang paningin mo. Mayroong babala dito ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan kapag tayo ay titingala sa langit, baka mawalan ka ng paningin. Yan po. So wag tayo nakatingin sa taas, wag tayong tingin ng kaliwat kanan, dapat nakatingin po tayo kung saan po tayo magpapatira pa o magsusujud. Pangatlo, ang pagpikit ng iyong mga mata na hindi naman kinakailangan. Ang sunnah po mga kapatid, kapag tayo nagsasala, ang tunay na konsentrasyon sa sala ay nakabukas ang mata at hindi po nakapikit. Alam ko kung ang gusto mo mag-concentrate, pero hindi po yan ang sunnah. Ang sunnah po ay nakabukas ang iyong mata at hindi po nakapikit. Hindi po basihan na ang konsentrasyon ay nakapikit kapag tayo po ay nagsasala. Makro po ang nakapikit ang kanyang mata habang siya ay nagsasagawa ng sala. So, dapat buksan niyo po ang inyong mata. Pang-apat, ang paghawak sa iyong mga ilong, daliri, o bibig, kung saan ba. Habang nagsasala, ganyan, ganyan, mayroon pa nagaganong-ganon, tapos ganyan-ganyan. Kumbaga wala namang hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yan. Yan po ay yan po ay mga makro, mauubos po ang inyong gantimpala, yung maraming galaw. Panglima, ang pagdikit ng iyong braso sa lupa kung ikaw ay nagpatira pa. Ika nga, pag kayo nakasujud,
ay nakadikit ang iyong braso. Ika nga, huwag mong idikit, dapat po nakataas po yan. Nakataas po ang iyong siko pag po kayo ay nakapagpatira pa sa inyong pagsasagawa ng sala. Pang-anim, ang pagkilos ng palagi na hindi naman kinakailangan. Yung galaw ka ng galaw na hindi naman kinakailangan, o kaya yung mga tunog-tunog na ganyan na hindi naman kinakailangan, ay mga bagay po yan na hindi po kaaya-aya na maaari pong mawala ng bisa, mawala ng gantimpala ang inyong sala. So dapat po concentrate tayo sa ating sala, wag po tayo galaw ng galaw. Papunta tayo sa Salatul Jamaah. Ang Salatul Jamaah ay pagsasala ng kongregasyon, pagsasala ng maramihan na ginagawa po ng kalalakihan, at ito po ay obligado po sa kalalakihan. Maging sila man ay naglalakbay o kaya ay sila ay na presidente, hindi po sila behero. At ang mga babae, hindi po sila kasama sa Salatul Jamaah dahil ang mga babae ay sa bahay lang po sila magsasala at wala po silang jamaah. Ang jamaah po ay para lang po sa kalalakihan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit sa labanan, kahit sa gera, kahit sa paglalakbay, kahit saan siya, inutusan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magsagawa ng pagdarasal na grupo o may kasama. Ito ang sabi ng Allah, waqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in. Itayo ninyo ang sala, ibigay ninyo ang zakat, at magyuko kayo kasama na silang mga nagsisipagyuko. Yan po. So, ibig sabihin, hindi ka mag-isang magsasala. Ang talatang ito ay nangangahulugan na kinakailangan ay hindi ka mag-isang magsala. At dito, mayroon din ay ulat ang propeta sallallahu alaihi wasallam na hadith, na ikwento ni Abu Huraira, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, usugo ng Allah, may isang lalaki na bulag. Bulag yung lalaki. Hindi na kayang pumunta ng masjid yun. Yun ay si Abdullah bin Ummi Maktum. Ang bulag na ito ay si Abdullah bin Ummi Maktum, isa sa taga-aldan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpaalam siya sa Rasulullah, sabi niya, Rasulullah, hindi ko kayang pumunta sa masjid kasi hindi ko po nakikita ang daan. So dito pinahintulutan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero pagkatapos nun, ay ngunit may isang bagay na itinanong sa kanya ang propeta sallallahu alaihi wasallam bago siya pinahintulutan talaga. Sabi niya, naririnig mo ba ang adhan? Yan ang tanong sa kanya. Naririnig mo ba ang adhan? Sabi niya, oo, naririnig ko, sabi niya. Sabi niya, sinabi ng sugo ng Allah, tugunin mo. Kung ganun, ay kailangan mo pumunta sa masjid. Dahil sa naririnig niyang adhan. Hindi pa siya pinahintulutan na magsala sa masjid dahil siya bulag lang. So, ganun kabigat ang pagsasagawa ng sala sa masjid. At mayroon pang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isalaysay din ni Abu Huraira radhiyallahu anhu na ang gagawin ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay okay, pero bago yun, nabagit ang propeta sallallahu alaihi wasallam ng pinakamabigat na sala sa mga hipokrito, sa mga munafik, sa mga mapukunwari, ay dalawang sala po. Dalawa pong sala ang pinakamabigat sa mga hipokrito, sa mga munafik, sa mga mapukunwari na mga Muslim. Ang Fajr at ang Isha. Yan ang pinakamahirap sa kanila na sala. Kasi kung alam lang nila, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang gantimpala nito ay tutungo sila sa masjid kahit na sila ay kinakailangan na gumapang, kahit na pagapang, pupunta sila sa masjid. Pagkatapos, naisip ko, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na magtalaga ako ng isang lalaki na mag-imam, mamuno sa sala. Pagkatapos ay kukuha ako ng mga lalaki na makakasama ko, na magdadala sila ng mga kahoy na panggatong, at susunugin ko ang mga bahay ng mga taong hindi nagsasala o mga lalaki na hindi nagsasala ng Salatul Jamaah. Mag-uutos ako, sabi niya, ng lalaki na mag-iimam, magpapalit sa akin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga pinaplano ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay magdadala ko ng mga kasamahan ko ng mga kalakihan na may daladalang panggatong. At dadalhin namin yung mga panggatong na yan sa mga bahay na may mga lalaki doon na hindi nagsasala sa masjid. Susunugin ko ang bahay nila. Ganun kabigat. Ganun kabigat ang sala ng jamaah. Pero siyempre may mga babae sa bahay kaya hindi ito nagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang Salatul Jamaah ay napakahalaga. Dahil ang gantimpala nito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Salatul Jamaah ay napakahalaga. Ito ay nakakahigit ng 27 antas o bahagdan kaysa sa munfarid o isang pagdarasal. Kapag nagsala ka na mag-isa, sayang yung 27 na 27 na gantimpala, i-multiply sa sala mo. Sayang yun, mawawala sa iyo yun. Kaya napakainam po talaga na magsala ang kalalakihan ng Salatul Jamaah. Minsan magtatanong ang mga kapatid natin, mga kababaihan, kung sila ay magsasagawa ng Salatul Jamaah, sila ba ay magkakaroon ng gantimpala na kagaya nito? Oo naman, kakaroon yun ng gantimpala na kagaya niyan. Kaya lang, hindi lang naiutos ito sa inyo. Kung magsasagawa kayo ng Jamaah, o sasabay kayo sa mga lalaki sa masjid, o kaya magsasagawa kayo ng Salatul Jamaah sa inyong bahay kasama ang mga kapwa ninyo mga babae, yun po ay pinahintulutan. At ang imam ninyo ay pupwesto lang po sa gitna at hindi po siya aabante.
Okay, so ngayon, ang pinakamababang bilang ng jamaa ay 2 po. 2 po, sapat na po yan, 2 po kayo. Ngayon, kapag naabutan ng jamaa, kung naabutan ng isang raka'a kasama ang imam, kapag naabutan mo, ang pinakahuling tayo na habang nakaruko ang imam, inabutan mo ang salatul jamaa. Pero pag hindi, sami Allahu liman hamida ang naabutan mo, hindi mo na sila inabutan. Ang nakaabot ng raka'a, maabutan ng raka'a kapag naabutan ng ruko. At sino man sa inyo ang naabutan niya ang imam na nakaruko, siya ay magtatakbir ng takbiratul ihram habang nakatayo at magtakbir mula sa ruko at magruko. May mga usapin dito. Paano kung nakaruko at diretso na akong Allahu Akbar, diretso ako ruko at hindi na ako magtayo? Dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama at wala pong problema. Halimbawa, Allahu Akbar, diretso na ako ruko. So, pagka alam ko na hindi na ako talaga abot, maliban diretso ako magruko, so okay lang po yun, naruko na po agad. Doon na po kayo magtakbir. Yun na po yung takbiratul ihram mo. Kaya kapag dumating siya, pagkatapos tumayo ng imam mula sa pagruko, ay naabutan niya ang sala, ngunit hindi ito mabilang ng raka'a na kanyang sala. Pero kung naabutan mong imam na siya ay nakapagbigkas na ng sami Allahu liman hamida, ay hindi mo na naabutan yung isang tayo na yun. Ibig sabihin, kapag tumayo na ang imam, nagsabi na siyang sami Allahu liman hamida, hindi mo na inabutan yung isang raka'a. Yung inabutan mo, yung isang tayo na yun ng imam. Yung mga nakaraan, na kung sakali, pangalawang raka'a na yun, so 2 raka'a ang papalitan. Kung pang isang raka'a pa lang yun, so 1 raka'a ang yung papalitan. Ang dasal na sunna pagkatapos ng iqama, kapag sinimulan na ang obligadong sala, hindi na maaari pang magsagawa ng sala na sunna. Halimbawa, kayo ay nasa masjid. May pagkakaiba po ang lalaki dito at babae. Kapag ako ay nasa masjid at nagsusunna, then mag-iqama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. So, dapat, pagkatapos na ikalawang raka, ay dito, ay dapat putulin ko ang sala. Puputulin ko ang sala. Magsasala ako. فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ. Kapag ka, nag-iqama na, habang ako ay nasa masjid, puputulin ko yung sala, at sasabay ako sa salatul jamaa. Yung iba kasi tinutuloy. Mali po yun. Ngayon, kung pangalawang raka'a ka na, pwede mong ituloy yan hanggat matapos. Medyo pagaanin mo lang, huwag ka na magbasa ng surah. Okay, yung mga ruko, isang subhana rabbil azim, isa lang, para mas mabilis kang matapos. Kung maaabutan mo yung salatul jamaa, pero kung sa tingin mo na hindi mo maabutan, so putulin mo ang sala mo na sunna at sumabay po kayo sa sala sa masjid ng jamaa. Ngunit sa babae, halimbawa sa babae, nagsasagawa siya ng sunna habang siya ay nasa bahay, nag-iqama na sa masjid, walang problema, ituloy mo ang sunna mo kasi hindi ka naman kasabay sa masjid. Hindi mo kinakailangan putulin ang sala mo kasi hindi ka naman sasabay sa salatul jamaa. So yan po ang pagkakaiba ng lalaki at ang babae sa pagsasagawa ng sala na sunna na kapag nag-iqama na ng sala. Okay, pag nag-iqama na, putulin mo ang sunna mo at dapat magsala ka kasabay ng jamaa o ng mga kasamahan mo. Pero sa babae, kahit na nag-iqama pa sa masjid, ituloy mo lang ang sunna mo, then magsagawa ka ng obligadong sala. Halimbawa, zuhur. Nagsusunna si sister. Then, sabi sa masjid, Allahu Akbar, Asyhadu. Ngayon, nagsusunna ka, tapusin mo. Halimbawa, ang sunna ng before duhur is 4 na raka, yung sunnah rawatib. Pagkatapos ng 2 raka, magdagdag ka pa ng isa. Hindi naman obligado na pag ikama ay kinakailangan magsagawa ka na agad ng salat ng zuhur. Malawak po ang oras mo, hindi po kagaya sa amin, kinakailangan po namin sumabay sa karamihan sa masjid. Kayo po, mas malawak po ang inyong oras kung tutuusin kasi wala po kayong salatul jamaa. So yan po mga kapatid ang kabuuan ng talakay natin sa araw na ito. Naway napulutan natin ng aral at marami po tayong natutunan. Hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.